Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 11 loose firearms isinuko sa Maguindanao del Norte. Truck driver patay habang 17 ang sugatan sa banggaan ng truck at bus sa SLEX. Mayorya ng mga Pilipino naniniwala pa ring mapapanagot ang mga sangkot na opisyal sa flood control mess. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Voluntaryong isinuko ng 10 barangay ng bayan ng Datuodin Sinsuat sa Maguindanao del Norte ang ilang matataas na kalibre ng armas sa isinagawang ceremonial turnover ng Datuodin Sinsuat Municipal Police Station at kanilang lokal na pamahalaan. Aabot sa 11 loose firearms ang iprenesenta ngayong araw, January 13, bilang bahagi ng kanilang programa sa pinaigting na kampanya laban sa loose firearms. Kabilang dito ang 3 gawang bahay na sniper rifle, 3 gawang bahay na M79 grenade launcher, 1 gawang bahay na KG9 9mm submachine gun, 2 gawang bahay na Uzi 9mm submachine gun, 2 gawang bahay na kalibre .38 revolver at 6 na rounds ng HEDP 40mm. Sa kasalukuyan, ang mga isinukong baril ay nasa kustodiya na ng kapulisan at isa sa ilalim sa ballistics examination ng Regional Forensic Unit. Patay ang isang truck driver habang hindi bababa sa 17 sugatan matapos sumalpok ang minamaneho niyang truck sa isang pampasaherong bus sa South Luzon Expressway o SLEX southbound sa bahagi ng Susana Heights, Barangay Tunasan, Muntinlupa City kahapon ng madaling araw, January 12. Ayon sa ulat, biyaheng Buendia to Santa Rosa, Laguna ang ruta ng bus nang mangyari ang aksidente. Agad namang idinala sa pinakamalapit na ospital ang mga sugatang biktima habang inaalam pa ngayon ang kanilang mga kalagayan. Nagdulot din ng matinding daloy ng trapiko ang naganap na aksidente. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng banggaan. Nananatiling kumpiyansa ang Malacanang na mayorya ng mga Pilipino ang naniniwalang mapapanagot ang mga sangkot sa maanumalyang mga flood control projects sa kabila ng pagbaba ng kumpiyansa ng mga Pilipino ayon sa Pulse Asia Survey. Sa survey na isinagawa noong December 12 to 15 sa 1,200 respondents, 59% ang umaasang mahaharap sa parusa ang mga guilty official na mas mababa kumpara sa 71% noong September 2025. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, positibo pa rin ang resulta dahil nagpapakita ito ng tiwala ng publiko sa kakayahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na labanan ang korupsyon. Samantala, ipinakita rin sa survey na 48% ang walang tiwala sa Pangulo sa paghawak niya sa issue, 30% naman ang nagsabing may tiwala sila kay PBBM, habang 22% naman ang nananatiling undecided. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.